Pastor Dole. And all God's people say, praise the Lord. Praise the Alam niyo Lord. po mga kapatid, kailangan po talaga natin ang salita ng Panginoon. Amen. Dahil walang forever sa mundo ito. Ang taging forever, walang iba ang salita ng Diyos. May proverb meron. 24:35 ng Matthew, heaven and earth shall pass away, but the words of the Lord never pass away. Meaning, ang tanging forever lang ang salita ng Diyos. Ngayon palibasa mga kapatid, kung tinanggap po natin ang ating Panginoon, mayroon po tayong forever. Ngayon palibasa, meron po tayong walang hanggang buhay mga kapatid. Kailangan po natin ang walang hanggang. Kailangan po natin ang salita ng Diyos na walang hanggang. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Hindi po matatapos at hindi po maging kompleto ang ating pananambahan kung walang salita ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, nagsasabi sa 1 Peter, ang sabi niya po, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower falleth away, but the word of the Lord endureth forever. Lahat daw ng laman, kaya sinabi ko po kanina sa inyo, ang tanging forever ang mga salita ng Diyos. At ang kumakain ng salita ng Diyos sa pagkapibagay ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya ang lahat ng laman, inintulad po sa tinatawag na damo. At ang lahat ng karangyaan, kaluwalhatian ng tao, ano man ang kanyang narating sa mundo, ito inintulad lamang sa bulaklak. At ang bulaklak ay natutuyo. Datapot ang mga salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na iyong pong pinagkaloob sa amin. Dahil layang-laya po kami na makinig ng iyong mga salita. At sa mga sandaling ito Panginoon, ang aming mga kaluluwa ay kakain na naman ng iyong mga salita. Nawa, ito po ang magiging kalakasan po namin, lalong-lalo na sa may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok, may mga suliranin. Ngunit ang mga salita niyo po Panginoon ay nagbibigay ng aliw, nagbibigay ng comfort upang kami Panginoon ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Salamat po Diyos sa iyong presensya at sa iyong mga salita. In Jesus' name. And everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo muna tayo mga kapatid. Amen. 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 Praise God. Tabi niyo muna yung mga cellphone ninyo dahil sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay may kapanahonan. Panahon na po hindi mag-cellphone, kundi panahon na po para tayo magkikinig ng salita ng Panginoon. Anyway, mga kapatid, high-tech naman ngayon, ang salita ng Diyos nasa cellphone na. Pero kung minsan kasi hindi tayo nakakonsentrate. Madali lang akong mangaral mga kapatid, kaya kailangan na ang ating attentive, ang ating undivided attention dapat ibigay po natin sa pakikinig. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kahit may mga pinagdadaanan ilan sa atin, matuto pa rin tayong umiti. Amen. Amen. Dahil ang sabi mga kapatid, smile, increase your face value. Kung gusto niyo pong lalong umanda, kahit medyo pag umiti kayo, lalo kayong gumagwapo. Marcelo, pag umiti yan, gandang lahat. Hallelujah. May in love na may in love, sister. Pabitan niya. Umiti ka lang. Umiti ka lang. Amen. Kung si Sister Audrey pa, kung si Sister Audrey pa, parang si Pastor Sumanday, parang iconic ito eh. Parang, Hollywood. Hollywood eh. Pag umiti, mga kapatid, amen. Kaya mayroong impact, mayroong pong nagagawa ang ngiti. Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang taong mangitiin, ang taong masayahin, umahaba ang buhay. Ngunit ang taong malungkutin, umiig siya buhay. Pili, nasa inyong pamimili. Kaya maging masayahin po tayo mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kahit wala na tayo, baka ano nang mangyayari sa ating mga kapatid, may kagalakan pa rin ang ating puso. Malinis ang paligiran, pero naghihintay lang tayo ng rodya. Pero I do believe mga kapatid, dahil may promise ang Panginoon, mayroon pa rin magawin ang Panginoon. Amen. Amen. Kamayan niyo muna. Mas maigi siguro mga kapatid na kamayan niyo muna. Yan naman. Ang minsan kasi, miss na natin yung ating kapatid. Kaya sa kamay na lamang. Sige. At saka ipakita yung ngiti ninyo kapag kinamayan ninyo. Ayan. Yan.
Praise God, ang sarap ng lingkod sa Panginoon. Okay, kung alaya po tayo magsiupo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Are you excited? Amen. Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa presensya ng ating Panginoon. Well, gusto ko pong dalhin sa inyo mga kapatid, very powerful words na admonition ni Apostle Paul mga kapatid sa iglesia na nasa Filipos, sa iglesia na nasa Philippians mga kapatid. Praise God, ito yung iglesia na kung saan magalakin, masayahin iglesia. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero meron pong exhortation si Apostle Paul mga kapatid. Itong mga verses na ito, dito ko po bibigyan ng buhay mga kapatid ang mensahe. Harinawa, meron po tayong makuhang mensahe sa mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Palakpakan muna natin ang Diyos mga kapatid. Praise God, purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Simulan po natin mga kapatid, Philippians chapter 4 verse 4. At hanggang pababa, bibigyan ko po ang mga verses na yan at bibigyan po natin ng buhay at sa pamamagitan na rin po ng inspirasyon ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa iglesia na nasa Filipos mga kapatid, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Palakpakan natin siya mga kapatid. Mangagalak kayong lagi. Sinasabi ko, mangagalak kayong lagi. Praise God. Kung titingnan po natin sa Old Testament, mga kapatid, sa Nehemiah chapter 8, verse 10, for the joy of the Lord is our strength. Amen. Ang kagalakan sa Panginoon ay siya po nating kalakasan. Amen. Kung may problema ka, kung may pinapasan ka, meron kang mga dinadalang pagsubok sa buhay mga kapatid, mga challenges sa buhay, well, merong sekreto, merong paraan ng Panginoon. Amen? Amen. Ang paraan po ng ating Panginoon mga kapatid, dapat hindi po tayo malungkot na naglilingkod sa Panginoon, na tila baga walang pag-asa. Dapat mga kapatid ipakita natin kahit nasa ika nga, sabi ni Sister Aling kanina, kahit may mga pagsubok, may problema, may suliranin, dapat magalak pa rin tayo. Yan ang sikreto mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. Sapagkat kung ikaw ay nagagalak, may kasayahan ka pa rin, enjoy ka pa rin, na naglilingkod sa ating Panginoon, kikilos na po ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Ano ang sabi sa Nehemiah mga kapatid? Sapagkat ang galak sa Panginoon ay siya kung kalakasan. Kaya pag tayo nagkagalak mga kapatid, amen, magmanifest po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Tila baga, para bang yung isang babae mga kapatid, napakaraming nagsihipo sa laylayan ng ating Panginoon, nagsihipo sa damit ng Panginoon. Dapat meron lamang isang babae na naka-attract sa atensyon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, may humipo sa akin. Naku, ikaw Panginoon, ang daming tao, marami ikaw humihipo sa iyo. No! Merong kakaiba na lumabas na kapangyarihan sa akin. Amen! Everybody say praise the Lord! Praise God! May nalabas na kapangyarihan mula sa ating Panginoon para tayo tulungan mga kapatid. Kung tayo man ay merong mga problema, tayo man ay merong tinatawag na pasanin sa buhay, tutulungan po tayo ng Panginoon, aalalayan po tayo ng Panginoon para ang mga kabigatan na yan, yung problema na yan ay yung mga suliranin na yan mga kapatid, bibigyan po ng Panginoon ng kasagutan. Palagpagan po natin ang kaya ang sabi po ni Nehemiah mga kapatid, sapagkat ang kalakas, ang kagalakan sa Panginoon ay sa kong kalakasan. Everybody say praise the Lord. Now, kapag ikaw mga kapatid, sa kabila na meron kang mga pagsubok sa buhay at inspired ka pa rin maglingkod sa ating Panginoon, yan po, ano ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7? The Lord, for the Lord hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Kapag tayo po mga kapatid, meron pa rin tayong excitement, meron pa rin tayong pagmamahal na maglilingkod sa ating Panginoon. Anong ibibigay ng Panginoon sa iyo? Bibigyan ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan mga kapatid, na kayang-kaya mo ang iyong mga problema.
kapangyarihan para mapagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok sa buhay. Bibigyan ka niyang kapangyarihan. Amen. Hindi siya nagbibigay sa mga naglilingkod na may kagaalakan sa Panginoon. Hindi po espiritu ng katakutan, pag-alinlangan ang ibibigay ng Panginoon. Datapwa sa mga naglilingkod na may kagalakan, ang kanyang ibibigay ay kapangyarihan at pag-ibig at ang kahusayan. Palakpakan po natin. Kaya mga kapatid, pagbibigyan ka ng sound mind ng ating Panginoon sa kabila ng napakagulo. Napakagulo na sanglibutan, meron ka pa rin kapayapaan para alam mo kung ano ang iyong gagawin sa mga anak ng Diyos. Ang pinaka-best mga kapatid na gagawin ng mga anak ng Diyos, hindi lumapit sa tao, lumapit tayo sa Diyos. Doon po natin sasabihin, kausapin po natin ang Panginoon ng masinsinan mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang siyang nagmamalasakit sa atin. Kung may tao mang nagmamalasakit, higit po na nagmamalasakit ang ating Diyos sa atin. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin siya. At ang sabi ng Biblia, kapag ka mga kapatid, mayroon ka pa rin kagalakan, mayroon ka pa rin excitement sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, makapamuhay po tayo. Next verse, ang sabi sa verse 5, let your moderation be made known unto all men. Makilala nawa ng lahat ng mga tao ang iyong kahinhinan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, mamuhay ng manginin, mga kapatid. Hallelujah! Para maunawaan po natin paano pong mamuhay ng moderation, mamuhay ng mahinhin, mga kapatid, nangangahulugan lang. Diyan po sa Matthew chapter 5, ang sabi roon sa verse 13, you are the salt of the earth. Everybody say praise the Lord. Tayo po ang asin ng lupa. Dapat po kung ang asin ay tumabang, ano pa ang kanyang ipagpapaanan? Amen! Amen! Kaya mamuhay ng mahinhin, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag kahit may problema ka, may dinadala ka mga kapatid, hindi pagdating mo sa bahay, dumaan ang pusa. Ikaw sanante ka dyan sa aking daraanan. No, pagdating naman ng lapit ng aso sa iyo, huwag kang ganyan, mayroon akong problema. Ibubuntun mo yung sama ng loob mo, yung problema mo doon sa mga alaga niya. Walang kapayapaan yan, mga kapatid. At bukas mo ng pinto, labagan. Pinako, galing ng simbayan, bakit lumagapak ng lakas ng pagsara ng pinto? Sabi ng mga nakikinig, ano ba yung klase? Nawawala ang iyong alat. Na tumatabang ka, mga kapatid, sa pandinig. Kaya mga kapatid ko, iyan po ang sabi ng banal na kasulatan, na kung tayo po ay mayroon pong kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, bibigyan niya po tayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Para mag-carry po natin anuman ang ating mga problema. At kung tayo po ay sa Diyos umaasa, mga kapatid, anong gagawin ng Panginoon? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen. Amen. Bakit makapamuhay po tayong mahinhin? Dahil ikaw ang asin ng lupa. Sa verse 14 ng Matthew chapter 5, you are the light of the world. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Grabe ang mga manampalataya, mga kapatid, inihahambing po ng Panginoon sa napakaganda, di ba? Pagka mawala ang asin, ay simple lang yung asin na yan, aywan ko lang. Kung ang asin, mga kapatid, mawala sa bahay, anong klaseng luto ang meron tayo? Meron nga, kapag ka may sakit, palibhasay, hindi na kailangan gumamit ng asin, talagang napipilitan huwag gamitin ng asin. Pero sa totoo lang, mga kapatid, aywan ko lang. Ano kaya ang panlasa? Ano kaya ang pakiramdam mo? Ano kaya ang malalasahan mo? Talagang sabi, ay naku, ang sama talaga, pangit talaga pag nagkasakit. Pati asin pagbawalan ka. Di po ba? Kaya, siyempre lang ang asin, pero pag nawala ang asin, ano kaya mga kapatid? Ang lasa ng lahat ng lulutuin, walang lasa. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang asin ay tumabang, ano pa ang kanyang ipagpapakala? Kaya mamuhay tayo mahinin, moderation. Sabi nga doon ng Philippians chapter 4 verse 5, let your moderation be made known unto all men.
for the Lord is at hand. Bakit mabuhay ng mahilig? Bakit tayo po ay maging asin? Bakit tayo po ay kailangan magiging ilaw po tayo mga kapatid? Sapagkat alam po natin na muling babalik ang ating Panginoon. Malapit nang darating ang Panginoon. Dapat mga kapatid, kahit ganaan po tayo sa maraming problema, huwag pong tumabang ang asin. Huwag pong ang ilaw natin, ang sabi nga, tayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang ilawan na nilagay sa taas, mataas na dako mga kapatid, kailanman na hindi maitatago. Di po ba? Pagka ang ilawan ilagay mo sa itaas, hindi talaga maitatago yan. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, amen, and Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag nawa ng gayon ang ating mga ilawan upang ang sanlibutan, ang mga tao, mga kapatid, kanilang mga kita, ano ang kanilang makikita? Ang ating mabubuting gawa. Kung magkagayon, kanila pong luluwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Palakpakan muna sila. Hallelujah! Praise God! Kaya, napakalaga po mga kapatid na tayo mamuhay na mahinahon. Praise God! Amen! Kahit may problema, kahit talagang gigil na gigil ka, kailangan mga kapatid ko, kontrolin natin yung ating pananalita, yung boses ng tone of voice ko natin mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia na ang mabagsik na pananalita ay humihila ng galit, ngunit ang malumanay na pananalita ay nakakapawi ng galit. Kaya iba talaga kapag soft spoken, kahit galit na, malumanay pa rin. Sinong magagalit yan? Pero, ano ka rin? Bakit? Laban ka? Wala na. Ang mabagsik na pananalita, humihila ng galit, ngunit ang malumanay na sagot, nakakapawi ng puot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Mga kapatid, para makontrol po natin ang ating sarili, ang ating pananalita ay maging mahinahon. Now, verse 6. Verse 6, anong sabi? Be careful for nothing. But in everything, everybody say everything. Everything. By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Wow! Ang galing ng ating Panginoon, mga kapatid, ano? Praise God, alam niya talaga. Alam niya talaga ang kalagayan ng tao. Dahil once upon a time, siya po ay naging tao. Bakit siya naging tao? Para maintindihan niya ang bawat kalagayan ng tao. At ang tao, mga kapatid, sa totoo lang, ano ang sinabi ni Prophet Job? Ang sabi, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang tao daw na ipinanganak ng babae, sino bang tao na hindi pinanganak sa babae? Lahat tayo ipinanganak sa pamamagitan ng babae. Pero kapag ikaw ay pinanganak, mga kapatid, ay full of trouble, kakambal. Aminin na, tanggapin na natin ang katotohanan na may kaakibat talaga na problema. Hindi ibig sabihin na ikay naging manampalataya, mga kapatid, wala nang problema. Ang buhay ng Kristo, ang buhay ng Kristiyano masayang tunay, opo, pero hindi sa lahat ng sandali. Amen? Amen? Dahil ang mga anak ng Diyos in the good times and in bad times, walang problema. Kiri-kiri natin. Amen? Hindi tayo, kapag may problema tayo, hindi tayo pumupunta sa Agua de Pataranta. Hindi tayo kung saan-saan, mga kapatid. Nakikisaw-saw kung sino-sino ang ating hindi tayo pumupunta sa mga na sanlibutan, kundi ang instruction, mga kapatid, pagka ikaw may pinagdaanan, pagka ikaw may dinadala sa buhay, kapag ikaw may mga challenges, kapag ikaw may suliranin, ano ang ating Panginoon, mga kapatid? Talagang ako'y makamo at mapagpakumbabang puso at kayo'y ikay makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Lumapit kayo sa akin! Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin! Huwag kayong mabalisa. Tingnan niyo, mga kapatid. Talagang maunawain ng Panginoon. Naunawaan niya tayo. Dahil naging tao siya. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa. Ito ang susi.
kundi ang lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil once ang tao ay nananalangin, hindi po siya sa tao nakikipag-usap. Siya po ay direkta na nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Kapag ang tao po mga kapatid, kaya nga man's extremity is God's opportunity. Kung gaano mga kapatid, kahirap, yung mga mahihirap na bagay, iyan ang po ang pagkadumaan ka ng sobrang hirap sa buhay mga kapatid, pagkakataon na po yan ng Diyos. May pagkakataon na po ang Diyos sa iyo. At kung ikaw ay magpakumbaba at lumapit sa Kanya at may pananalig, mga kapatid, pagkakataon na po ng Diyos na siya, mga kapatid, ang magdadala ng iyong dinadala. Your battle. Sabi nga, may, ano yun? Your battle is mine. Yung laban, aking laban niya. Kaya kung ang Diyos mga kapatid ang sasalo sa labanan ito, wow! Amen. Kung ikaw ay nananalig sa Kanya, siya ang sasalo. Siya mga kapatid, ang haharap sa laban natin. Palakpakan natin natin po ito! Praise God, hallelujah! Kaya, minsan kasi mga kapatid, umaasa tayo sa ating sariling kakayahan o kaya kaalaman o kaya umaasa tayo sa ganang ating sarili kung minsan para bagang minsan lang natin mga kapatid baga nilalapitan ng ating Panginoon o kaya ilagak sa paanan ng Panginoon. Pero may instruction po ang banal na kasulatan. Pagka makuha po natin ang instruction ito mga kapatid at isabuhay po natin ang instruction ito, wow! Anong mangyayari? Diba? Tawag nito, familiar yung verse mga kapatid sa Proverbs chapter 6, Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Diyan po tayo nagkukulang. Kasi inuuna natin, tayo ang gumagawa. Kung hindi na natin kaya, ipinaubaya na natin sa ating Panginoon. Pero ang instruction ng Panginoon, tumiwala tayo sa Kanya. Amen. Amen! Matalino ka man, meron ka man nagagawa. Tama yan, pero magaling pa rin magtiwala sa Kanya. Amen. Sapagkat He is the all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Tumiwala ka sa Kanya. At huwag kang manalig. Oo. Siyempre, hindi naman sa lahat ng Panginoon. Common sense naman mga kapatid. Lahat na lang ipinagagawa mo sa Panginoon. Pero yung talagang kayang-kaya mo, gagawin mo na. Pero mas maganda pa rin na humingi tayo ng gabay. Amen. 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 Mula sa ating Panginoon para lalo kung maging maganda ang kahinatnan mga kapatid na ating tinutumbok sa buhay. Dahil ang sabi niya, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kung i-acknowledge po natin, kilalanin po natin siya sa lahat ng ating mga paglakad, then ituturo niya ang daan na dapat mong lakaran at ang gawa na dapat mong gawin. Wow! Amen! Kapag ang backup natin ang Panginoon mga kapatid, wala na tayong maisusumbat pa. Wala na tayong maipipintas pa sa Panginoon. Dahil alam naman po natin mga kapatid na perfect ang Panginoon. Tayo limited. Siya unlimited. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Amen! At alam niyo po ba mga kapatid, kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, katulad po sa Psalms chapter 37 verses 5 and 6, ano sa, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kung ikaw, mga kapatid, nakasanayan mo na talagang ipagkatiwala sa ating Panginoon, kapag ka nakita ng Panginoon na talagang nagtitiwala ka sa Kanya mga kapatid sa lahat ng anggulo ng iyong buhay, ano ang mangyayari? Natutuwa ang Panginoon, napaligaya mo, napasaya mo ang Panginoon. Ibang-iba kasi kapag nalugod ang Panginoon sa ating buhay. Anong gagawin ng Panginoon? Mga kapatid, kapag ka nalugod, kapag ka ang Diyos ay nasiyahan, at ibibigay niya naman
ang nasa ng ating mga puso. Wow! Ano bang desire ng iyong puso? Ano bang iyong hinihingi? Ano ba ang iyong gusto? Pasayahin mo ang Panginoon. Praise the Lord. Dahil pagka kumilos ang Panginoon sa buhay natin, madali lang yan. Isang idlap lang. Sa tao, napakarami. Napakaraming balakid, mga kapatid, pagka ang Diyos ang kumilos, move. Amen? Katulad sa mga Israelites, mga kapatid. Supposed to be, 1 week lang, ma-reach na nila ang land of Canaan. Pero because of the murmurings and disobedience, anong nangyari, mga kapatid? 40 years in the wilderness. Bakit? Ang kanilang sinusunod, ang kanilang sariling pamamaraan. Lalo napapagal, lalo tumagal sila. At, sad to say, hindi lahat nakarating. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Palagpagan mo na natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. So, pagka napakaligaya ng ating Panginoon, dahil sa ginawa natin, ano bang ating ginawa? Ang sabi niya, ihabilin mo. O tingnan nyo, mga kapatid. Binibigyan tayo ng instruction, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Amen. Pinagkatiwala mo, Panginoon, ganito, Panginoon. Kapag inahabilin mo, mga kapatid, ang iyong lakad sa ating Panginoon, na meron kang pananalig sa Kanya, anong gagawin ng Panginoon? Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman at Kanyang papapangyayariin. Kaya, maging successful, mag-succeed ka, mga kapatid. Palakpakan natin at praise God. Hallelujah. So, matapos, mga kapatid, ay pinagkatiwala na po natin ang ating buhay, ang ating pong lakad. Hindi po tayo umaasa sa ating sariling kakayahan, kundi umaasa po tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Ang good news, next verse. Ang sabi po, mga kapatid, sa Philippians 4, verse 7, and the God of peace shall keep your heart up. And the God of peace, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoon, mga kapatid, at hindi po tayo nanalig sa ating sariling kakayanan, kundi nananalig po tayo sa kakayanan ng ating Diyos. Now, sabi ng Panginoon, siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Ang di masayod na kapayapaan ng Panginoon ay sa atin. Wow! Everybody say, praise the Lord. Amen. Kahit napakagulo na ang paligid, mga kapatid, napakagulo na ang ating nakikita, para bagang napakadilim na wala nang sinag, wala na tayong makikitang liwanag, mga kapatid. Hallelujah! Yung naglalayag, yung mga disipulo, mga kapatid, sa laot, pagkatapos dumating ang bagyo at halos, mga kapatid, magigiba yung kanilang bangka, hindi naman barko yung basta malaking bangka, mga kapatid. Ang sabi na, mamamatay na kami, Panginoon. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, kung ang isang manampalataya sa kabila ng gulong buhay, kung makuha niya pa rin na magkaroon siya ng kapayapaan, katulad sa ipinakita ng Panginoon na halos lulubog na ang kanilang sinasakyang panlaot, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, ang Panginoon nasa hulihan. Ang sarap ng tulog. Sila nababalisa na. Mamamatay na tayo! Sabi niya, kakaunti ang pananampalataya. Everybody say, praise the Lord! Sabi niya, kakaunti ang pananampalataya. Kahit na, mga kapatid, nandoon na sa tinatawag na bagyo. Nakita natin, tingnan natin ang kalagayan ng Panginoon doon lang sa bandang hulihan, mga kapatid, natutulog. At nung siya ginising, mga kapatid, tingnan nyo, sa kabila ng napakagulong laot, dahil meron kang pananampalataya katulad sa pinakita ng ating Panginoon, huhupa at huhupa ang napakagulong laot, ang masalimuot na dagat, mga kapatid. Iyan po ay papayapa.
Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Panginoon ang siyang naghahari sa ating puso't isipan, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan sa gitna ng tinatawag na kabagabagan, sa gitna ng napakagulong sitwasyon, payapang-payapa pa rin. Meron ka pa rin kapayapaan ang ating kaisipan. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, and the peace of God, kapag ang kapayapaan ng Diyos, ang siya kung mangibabaw o maghahari sa ating puso't kaisipan, mga kapatid, walang problema. Ang lahat ng bagay ay maging maayos. Palakpakan po natin ang ating kaisipan. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Everybody say amen. Amen. Praise God. Ano na oras? Wala pa. Kunti pa. Kunti pang isunod pa natin. Then, baga. Sandali. I-off muna natin. Huwag kang ganyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, mayroon na po tayong kapayapaan, mga kapatid, sa kabila ng napakagulo at napakasilimuot na mundo. May instruksyon. Another, verse 8, 4:8 ng Philippians. Ano ang sayo? Finally, brethren. Pag sinabing finally, ito, sinasabing katapos-tapusan, mga kapatid. Ito ang dapat na mangibabaw. Ito ang dapat kumontrol ng ating mga pag-iisip, mga kapatid. Philippians 4:8, whatsoever things are true, anumang bagay na katotohanan. Palakpakan natin. Amen. Yan ang dapat, mga kapatid, mangibabaw sa ating puso't kaisipan, para mapanatili po natin ang kapayapaan na di masayod na nagmumula sa ating Panginoon. Anumang bagay, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, anumang bagay na kagalang-galang, whatsoever things are, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, matuwid, anumang bagay na matuwid, whatsoever things are pure, anumang bagay na malinis. Tingnan nyo, wala talaga sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan i-delete pala natin kung sa cellphone pa. I-delete natin kapag hindi na magandang mga bagay. Ang gusto lang, para manatili ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon, ano po ang mga bagay na dapat i-absorb, papapasukin natin sa ating mga kaisipan. Dahil ang sabi nga po, mga kapatid, may kasabihan na, the mind never sleeps, it always needs fuel. Kailangan, mga kapatid, na igagatong natin sa ating kaisipan ang magagandang bagay. Everybody say praise the Lord. Ano pong magagandang bagay? Yan nagbigay po sa atin ng instruction ng Philippians chapter 4 verse 8, mga kapatid. Anumang bagay na malinis, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na kagalang-galang, kung may anumang kagalingan, kung may magandang ulat, isipin ang mga bagay na ito. Parapakan natin ang Panginoon. Praise God. Kapag mag-isip po talaga tayo, mga kapatid, ng mga magagandang bagay, sa susunod na verse, napakaganda. Verse 9, and the God of peace. Anong sunod? Verse 9? Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang ito. Everybody say praise the Lord. So, si Apostol Paul, mga kapatid, ang nagsabi niya, nagsalita niya, ang kanyang exhortation, yung kanyang pangangaral sa iglesia na nasa Philippians, ang sabi niya, tularan niyo, tingnan niyo ang aking buhay. Kasi ipinamuhay nga ni San Pablo, ayon po sa kanyang nabigkas, mga kapatid, doon sa verse 8, ipinamuhay po yan ni San Pablo. Kaya ang bilin niya sa iglesia na nasa Efeso, sabi niya, anumang bagay na inyong natutuhan. Everybody say praise the Lord. Anumang bagay na inyong tinanggap, ibig sabihin, natutuhan po natin, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon. At ang mga bagay na yan na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, na inyong natutuhan, at inyong tinanggap, at inyong,
napakinggan at inyong nakita. Hallelujah. Kaya nag-set po ng example si San Pablo, mga kapatid, dahil ipinamuhay niya po yung aral na kanyang ipinangangaral doon sa iglesia na nasa Efeso, nasa Filipos. At ang sabi niya, mga kapatid, kapag ka ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap, ang inyong narinig at nakita sa akin, pag gawin ninyo ito. Kaya kung minsan, mga kapatid, meron mga nag-advise no? Yung mga nag-advise. So, kapag ka napakinggan ka natin ng mga napakagandang mga advice, tapos iyan po ay sinunod at pinamuhay po natin, sino po ang nakinabang? Sino po ang nakikinabang? Sino po ang nagiging mapalad? Hindi ba yung nakinig ng advice? Everybody say praise the Lord. Amen. Lalo-lalo na ang mga advice mula sa salita ng Panginoon, dahil ang mga salita ng Panginoon, pag nag-advise ito, pag sinunod mo ito, katulad po sa Psalms, yung sinabi sa Psalms, na by this, thy servant warned, and by keeping of this shall have great reward. Kaya nga po, pagka sinunod daw po natin ang mga palatuntunan, ang kautusan ng Panginoon, ang payo mula sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya, pag ito ay iyong sinunod, meron pong malaking gantimpala na iyong tatanggapin sa iyong buhay. Sa makatuwid, mga kapatid, ikaw po ang magiging mapalad kung ang payo mula sa salita ng ating Panginoon ay ating pong sinunod, ating pong isinagawa sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Malapit na po magtatapos, mga kapatid. Isusunod natin ang verse na yan. Na ang sabi na sunod na verse, sige pakibasa. Sige pakibasa mo na. Sister, sa sunod na verse sa 10, sa 11, 12, and 13. Diyan na tayo magtatapos. Sige, 11, 12, and 13. Verse 11. So, wala. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang kakayahan na anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Tingnan nyo, mga kapatid, ito ang napakagandang encouragement ng isang magiting na apostles, mga kapatid. Ito po ay very applicable po para po sa ating buhay. Amen. Ano sabi? Hindi dahil, sabi niya, hindi sa dahil kailangan, ang tungkol sa kailangan, sabi nga, sapagkat natutunan ko na masiyahan sa lahat ng kalagayang kinaroroonan ng aking buhay. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, ni Apostol Pablo dito, sabi niya, natutunan niya ang lahat ng kalagayang kinaroroonan ng kanyang buhay. Sa makatuwid, mayroon po siyang contentment. Everybody say contentment. Amen. Praise God. Dahil, sinabi niya, mga kapatid, marunong akong magpakasagana. Hallelujah. Marunong akong magpakababa. Unang-una, sabi niya, marunong akong magpakababa at marunong akong magpakasagana. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ano yung sabi ron? Sa bawat bagay at sa lahat. Tingnan nyo, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim. Palagpakan natin. Natutuhan ko ang lihim. Ito ang sikreto sa buhay, mga kapatid. Kapag natutunan po natin, ayon po sa iminungkahi ni San Pablo. Wow! Balik po tayo sa ating unang verse, mga kapatid. Anong mangyayari? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Matutuhan mo, mga kapatid, na ikaw ay may kagalakan sa iyong buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. In the good times and in the bad times, though they say, mayroon kang kagalakan. Bakit, mga kapatid? Dahil natutuhan ko ang lihim. Ano ang lihim na natutuhan, mga kapatid? Sa anumang kalagayan ng buhay, sa tinatawag na kabusugan at
kagutuman at sa kasaganaan at sa kasalatan. At last verse 13, ang sa lahat ng bagay ay aking magagawa kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which is strengthened me. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Kaya ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang yung problema, ano man ang mga hamon na kinakaharap natin, ano man ang yung pasaanin mga kapatid, wow! Meron po tayong message mula sa ating Panginoon na dapat mga kapatid tularan natin si Apostol Pablo na anumang kalagayan ng buhay, dapat tayong masiyahan. Everybody say praise the Lord! Kung ikaw ay nasa kalagayan ngayon, ay wala sa kasaganaan, mga kapatid, nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Amen? Pero pagdating naman ay kinasagana sa ating Panginoon, hindi nangangulugang mag-backslide ka na. Amen? Amen? Dapat mga kapatid, matutuhan mo pa rin sa lahat ng paraan at sa lahat ng pamumuhay. Dapat sa kasaganaan man o sa kasalatan, dapat patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Dahil sinasabi ko po sa inyo, walang forever sa mundong ito. Lahat ng bagay na nakikita, pansamantala. Ngunit ang tanging walang hanggan ang ating mga ginagawa alang-alang sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo na kumakain, nakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang buhay o ang kaluluwa natin mga kapatid, ito po ay nangangailangan ng mga bagay na walang hanggan sapagkat ang ating kaluluwa, ito po ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung patuloy po natin mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon ay ating pakinggan. Ang mga salita ng Panginoon ng ating magiging gabay, mararating po natin ang ating patutunguhan. Wala po tayong ibang minimiti sa buhay na ito. Kahit mga kapatid, anumang kalagayan ng buhay, ngunit ang pinaka-minimiti natin, ang desire natin, mga kapatid, makapiling natin ang ating Panginoon. Makarating tayo sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko, last verses mga kapatid, ang sinabi po ng John chapter 14, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there you need be also." Wow, napakasarap. Napangako ng Panginoon. Pinaghandaan niya na tayo. Meron lang. Ika nga, mansion na hindi kayang sirain ng anumang intensity, ng power, ng lindol o anumang lakas ng bagyo. Kailanman, hindi ito mga kapatid masisira dahil ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 4, "To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation." Kaya, ang inihanda niya mga kapatid, natirahan natin dahil nakikinig po tayo, sinusunod po natin ang mga salita ng Panginoon, na ang mga salita ng Panginoon, ito lamang ang forever, ito lamang namamalagi, ito lamang ang walang katapusan, ito lamang ang eternal. At kung magkagayon, ito ang magkakahatid sa atin doon sa mansyon na inihanda ng ating Panginoon, na kung saan sa ating tirahan, hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na rin tayo mahihiwalay sa ating Panginoon. Sapagkat sabi niya, "Hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. Ako'y muling babalik at kukunin ko kayo sa akin. Sapagkat kung saan man ako naroroon, kayo naman ay doroon." Hindi na tayo maghihiwalay mga kapatid. At ang pinaka-the best, ang ating Panginoon, makikita na po natin ng mukhaan. Let us worship. Hallelujah, 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 hallelujah.